So dito naman tayo sa listening part. So basahin natin yung instruction. Sabi, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So listen to the following and please select the correct answer to the question. So pakinggan natin yung sasabihin sa audio and then piliin lang natin yung tamang sagot sa tanong doon. So makinig pong mabuti. 1번부터 2번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 병원이 어디에 있어요? 1. 병원이 있어요. 2. 오후에 병원에 가요. 3. 마트 맞은편에 있어요. 4. 마트는 여기에서 멀어요. Okay, sa isa pa po, makinig mabuti. 1번 병원이 어디에 있어요? 1. 병원이 있어요. 2. 오후에 병원에 가요. 3. 마트 맞은편에 있어요. 4. 마트는 여기에서 멀어요. Sinasabi sa audio is 병원이 어디에 있어요. 어디에 있어요. 어디에 있어요. So, ano kaya ang isasagot mo pag ganun yung tanong? 어디에 있어요. So nagtatanong siya kung nasa saan. Nasa saan yung 병원. So pag 있어요 yung tanong, madalas po talaga ang hinahanap dyan sa sagot is yung may 있어요 din. No? So ito po kasi yung sinabi sa audio. So 병원이 어디에 있어요? So 병원 meaning po niyan is hospital. Merong subject particle na 어디 meaning saan, where. May 있어요. So pag pinagsama po kasi itong dalawa para mas madaling matandaan, nasa sa Tagalog. So nasa saan yung hospital? Nasa saan yung hospital? So hahanapin mo rin, syempre yung may 있어요. So isa lang naman yan, yung nandiyan dyan. Number 3. So that's the correct answer. So ibig sabihin, nasa. So magkasama, 있어요 na nasa 맞은편. So 맞은편, ibig sabihin po niyan is pagtawid. No? Across, tapat, pagtawid. So yun yung ibig sabihin niyan. 마트. So 마트 is mart. Again, yung tanong, nasa saan yung 병원, yung hospital? Yung sagot dyan is nasa across ng mart. Nasa pagtawid ng mart. So yun po ang ibig sabihin. So malamang yan, basta may 있어요, 어디에 있어요 sa tanong, 있어요 din yung hahanapin mo sa sagot. So malamang, andyan po yung sagot na hinahanap po ninyo. So translate natin tong 1, 2, tsaka 4. Bakit sila naging mali? Number 1, sabi, 병원이 있어요. 병원이 있어요. So again, 병원 meaning hospital. Dito may subject particle. And 있어요. 있어요, ibig sabihin yan, to have, to exist. Sa Tagalog, meron. So meron daw, hospital. So hindi naman tinatanong kung merong hospital or wala. Ang tinatanong is nasa saan. Kaya pumali yung number 1. Number 2, sabi, 오후에 병원에 가요. 오후에 병원에 가요. Ibig sabihin, 오후, afternoon or PM, merong time marking particle. 병원. So, 병원, ibig sabihin hospital. Merong location particle. And then 가요 meaning go. So, I go to the hospital in the afternoon. So, pupunta ako ng hospital ng hapon. So, yun yung ibig sabihin in Tagalog. So, again, hindi po sumasagot sa tanong na 어디에 있어요. Kaya X po yan. Number 4, sabi, 마트는 여기에서 멀어요. 마트는 여기에서 멀어요. 마트. Say 마트, ibig sabihin po niyan again, smart. Parang mga grocery stores.
Merong topic particle. Yogi. So yogi, ibig sabihin po is here, dito. Merong eso. So yung eso, pwede rin po kasi itong from. Moroyo is an adjective meaning far, malayo. So ibig niyan sabihin, yung mark daw ay malayo dito. The mark is far from here. Same siya in English. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na nasa saan yung Byongon. Kaya po X yung number 4. So pakitandaan po yan, basta may A isoyo sa tanong, lamang hinahanap niyan is may A isoyo din sa sagot. So isa po yan sa pwede nyong gawing clue. So next po tayo, number 2. So makinig pong mabuti. 2번. 은행에 어떻게 가요? 1. 환전하러 은행에 가요. 2. 신분증을 가지고 가세요. 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 4. 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. Okay, so isa pa po, makinig. 2번. 은행에 어떻게 가요? 1. 환전하러 은행에 가요. 2. 신분증을 가지고 가세요. 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 4. 편의점 앞에서 오른쪽으로 가세요. So, ano kaya ang sagot dyan? So, nagtatanong sa audio, sabi, 은행에 어떻게 가요? 은행에 어떻게 가요? So, paano daw pumunta sa bangko? So, nagtatanong paano. So, hahanapin natin sagot is may paraan, no? Kung paano gawin. So, isa-isahin po natin to. Number 1. 환전하러 은행에 가요. 환전하러 은행에 가요. 환전하다. So, ano ba yung 환전하다? 환전하다, ibig sabihin po niyan is to do money exchange. No? So, magpapalit ng currency. So, exchange currency. So, yan po yan. 환전하다. Yung, kunyari, papapalitan mo yung won to peso, that's 환전하다. Merong ro. Ro, again, sa Tagalog, para. In order to sa English. 은행 is bank with location particle, and then kayo meaning go. So, I go to bank in order to do currency exchange. So yun po ang ibig niyang sabihin. Pupunta daw siya ng bangko para magpapalit ng pera. So sumasagot po ba yan sa tanong nung nasa audio na paano pumunta sa bangko? So hindi po. Kaya po X yung number 1. Dito naman tayo sa number 2. Sabi sa number 2, 신분증을 가지고 가세요. 신분증을 가지고 가세요. 신분증. So 신분증, ibig sabihin lang po niyan is ID. Merong 을, which is an object particle. And then itong 가지고 가다, ibig sabihin lang po niyan is bring. Dalhin mo. Pagpunta mo. Dalhin mo, bring. And then may seyo, polite, command. So please bring your ID. Yun lang po yung ibig niyang sabihin. So please bring your ID. So hindi po yan sumasagot sa tanong na paano. So, paano pumunta ng bangko? Hindi mo pwede isagot na please bring your ID. Kaya X po yan. Number 3. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. 은행은 4시 반에 문을 닫아요. So, 은행, bangko, with topic particle, 4시 반. So 4시 반 is time. Ibig sabihin is 4시, 4 o'clock, and then 반, 30 minutes. So 4:30. Merong time marking particle na 문, pinto, with object particle. 닫아요, verb meaning close. Sarado. So, ibig niya sabihin, sarado na daw yung pinto nila ng 4:30.
So yung bangko yung pinag-uusapan. So bank closes at 4:30. So yun po yung ibig niyang sabihin. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na paano, kaya X po yan. So yung natitira na lang po is number 4. So ito na yung sagot na hinahanap po natin. Sabi dyan, 편의점 앞에서 우른죽으로 가세요. So 편의점. 편의점, ibig sabihin po niya is convenience store. Mga 7-Eleven. Up meaning front. Merong eso so location particle, preposition. So ibig sabihin in front o sa harap. 우른죽으로 가세요. Ibig sabihin lang po niyan is please go right. Kumanan ka. So kumanan ka sa harap ng convenience store. So yun po ang sumasagot sa tanong na paano. So paano daw pumunta ng bangko? Kumanan ka sa harap ng convenience store. So that's the correct answer. Yun po yung sumasagot sa tanong ng lalaki sa audio. So make sure po na kopyahin yung mga vocabulary na discuss natin. Malaking tulong po yan sa exam. Next, dito naman po tayo. So yung 3 to 5, instruction po dyan is 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 누르십시오. So listen to the following and please select the drawing or picture that is related with the content that you heard. Sa Tagalog, makinig mabuti at piliin yung drawing na may kinalaman sa content na narinig mo. So yun po yung ibig sabihin ng instruction. So pakikinggan natin yung audio, pipiliin natin kung alin dito sa mga drawing yung may kinalaman sa sinabi sa audio. So makinig pong mabuti. 3번부터 5번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번. 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 2층에 있어요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 3번. 식당은 몇 층에 있어요? 식당은 2층에 있어요. Okay, so sabi ng babae, kahit yun lang yung narinig mo, pwede mo po itong sagutan. 식당은 2층에 있어요. 식당은 2층에 있어요. Sabi 식당. So ayan. Isa-isahin mo na, 식당. And sabi kasunod, 2층. 2층. 2층 is second floor. Second floor. Nasaan ba dyan yung may second floor? And katapat ng sikda. So ito lang naman, yung number 2. So this is the answer we are looking for. Number 2 is the correct answer. So kung di talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 식당은 몇 층에 있어요? So 식당 is restaurant. Merong topic particle. 몇 층. So 몇 층, ibig sabihin is what floor? Anong floor? Anong palapag? Merong A isoyo ulit. Sabi ko kanina, pag pinagsama yan, nasa sa Tagalog. Sabi niya, nasa anong floor yung restaurant? Sagot ng babae, 식당은 2층에 있어요. So nasa second floor yung restaurant. So ito yon, second floor, no? So number 2 is the correct answer. Dito naman po tayo sa number 4. Makinig pong mabuti. 4번. 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. Okay, so isa pa po, makinig. 4번. 자동차가 어디에 있어요? 건물 사이에 있어요. So, kung narinig mo yung term na sai, and alam mo yung meaning niya, madali lang po ito sagutan.
So, ano ba yung sai na iyon? So sai, meaning po niyan is in between, sa pagitan. So isa lang naman yung napapagitnaan dyan. So that's the correct answer. So number 3. So ito po kasi yung sinabi sa audio. 자동차가 어디에 있어요? So 자동차, ibig sabihin po niyan is sasakyan. Car, merong subject particle. 어디 is where, saan. And again, merong e 있어요 sa Tagalog, nasa. So nasa saan yung sasakyan? So sumagot yung babae, 건물 사이에 있어요. 건물 is ito, yung mga building. 건물, building, 사이. So yung 사이, ibig sabihin pagitan, in between. Merong e 있어요, nasa. So nasa pagitan ng building. So the correct answer is number 3. So dapat po is alam nyo itong mga ito, yung sai, up, twi, yok, kasi lumalabas po talaga yan sa exam. So itong number 1, that's up, sa harap. Number 2 is twi, sa likod. 3, sai, in between. And itong number 4 naman is yok, beside, katabi. So yok. So, dapat po is alam nyo po lahat yung mga yan. So dito naman tayo sa number 5. So, makinig po mabuti. 5번. 약국이 어디에 있어요? 약국이 병원 옆에 있어요. So isa pa, makinig po mabuti. 5번. 약국이 어디에 있어요? 약국이 병원 옆에 있어요. Okay? So ano kaya ang sagot dyan? Sabi ng babae, 약국이 병원 옆에 있어요. 병원 옆에 있어요. So kung alam mo yung 옆, sinabi ko na kanina, madali lang po ito sagutan. So 옆, meaning po niyan is beside, katabi. So isa lang naman yung magkatabi dyan. So that's number 1. Beside, katabi. So ito po kasi yung sinabi sa audio. 약국이 어디에 있어요? So 약국, ibig sabihin po niyan is pharmacy, butika. Merong subject particle, 어디. So 어디 meaning po niyan is saan. And again, merong e 있어요 meaning nasa. So nasa saan yung butika? Where is the pharmacy at? So yun siya in English. Sagot ng babae, 약국이 병원 옆에 있어요. So nasa 옆. 옆 is tabi, beside. 병원, hospital. So yung pharmacy daw ay nasa tabi ng hospital. So ayan siya. Si pharmacy ay nasa tabi ng hospital. Bakit hindi pwede yung to? Kasi yung to is an. An. So sa loob, inside. So 약국이 병원 안에 있습니다. So hindi naman po pwede yan. So, X yan. Number 3. Ito naman sa likod. So 약국이 병원 뒤에 있습니다. So yung 약국 daw ay nasa likod ng 병원. So, nasa likod ng hospital. So, X po yan. So hindi pwede yung 3. Ito naman, nasa harap yung pharmacy. So dapat 약국이 병원 앞에 있습니다. So yung pharmacy ay nasa tapat ng hospital. So X din po yan. Kasi sabi sa audio, nasa tabi. 병원 옆에 있어요. So again, make sure na i-memorize po yung mga yan. Yung harap, likod, gitna, kaliwa, kanan, beside, pagitan. Kasi sure po ako lalabas po yan sa exam po ninyo.